Hello sa inyong lahat at welcome back! Naisip nyo na ba kung ano talaga ang koneksyon ng kapatawaran ng kasalanan sa pagtanggap ng Espiritu Santo at sa patotoo tungkol kay Hesukristo? Well, ngayon, sisiyasutin natin yang napakalalim na ugnayan na yan. Okay, so dito talaga lahat nag-uugat. Itong talatang ito ang pundasyon ng buong pag-uusapan natin. Isang malinaw na pangako na nakakabit sa pagsisisi at pananampalataya. Talagang napakahalaga nito, kaya't himayin natin. Okay, para mas madali nating maintindihan, ito yung magiging guide natin. Una, ang pangako ng Espiritu. Pangalawa, ang patotoo ng Trinidad. Pangatlo, bakit nga ba tinatanggihan ng anak? Pang-apat, ang panloob na saksi ng Espiritu. At panghuli, paghuhukom at kaligtasan. Tara, simulan na natin. So una-una, ang pangako ng Espiritu. Ano ba talaga ang landas para matanggap itong napakalaking kaloob na ito? Alam nyo ang linaw ng pagkakasabi rito? May proseso, hindi ito basta-basta. Ang pananampalataya sa anak, yan yung nagdadala ng kapatawaran. At kapag napatawad na, kapag malinis na, doon pa lang at doon pa lang darating ng Espiritu Santo para manahan sa isang tao. Crucial yung pagkakasunod-sunod na yan. At heto pa ang isang napaka-interesanting detalye. Yung salitang paraclete na ang ibig sabihin ay tagapagtanggol, katulong o mga aliw. Ang galing, di ba? Kasi parehong si Jesus at ang Espiritu Santo ay tinawag na paraclete. Nagpapakita lang ito kung gaano sila ka-interconnected sa pagtutulong sa atin. So, eto ngayon yung tanong. Ano ba ang basehan ng lahat ng pananampalatayang ito sa anak? Saan ito nakatayo? Ang ganda ng pagkakapaliwanag dito kasi hindi lang pala isa, kundi ang buong Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, lahat sila ay nagkakaisa sa pagpapatotoo kung sino si Jesus. Isipin nyo, isang unified testimony mula mismo sa Diyos. Una sa lahat, ang patutuong mismo ng Ama. Imagine niyo yon ha, isang boses na nanggagaling mismo sa langit na direktang nagsasabing, ito ang anak ko. Wala nang mas lilinaw pa sa konfirmasyong yan. Pangalawa, syempre ang anak mismo. Hindi lang siya umasa sa patotoo ng iba. Siya mismo, diretsahan niyang sinabi na siya ang Mesiyas. At hindi lang yan sa salita, pinatunayan niya yan sa kanyang mga gawa at, pinakamahalaga sa lahat, sa kanyang muling pagkabuhay. At para kumpletuhin yung patotoo, andyan ang Espiritu Santo, siya yung pangatlong saksi. Siya yung nagpapatunay sa katotohanan ng lahat ng sinabi ng anak. Siya ang parang seal of approval na nagkokonekta sa lahat. So, kung ganun kalakas at kalinaw ang patotoo, di ba, mula sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, bakit may mga hindi pa rin naniniwala? Dito na ngayon pumapasok yung malaking conflict. At ayon dito, may tatlong pangunahing grupo na tumatanggi sa patotoo. Siyempre, nariyan si Satanas, ang mga demonyo na nakakakilala sa kanya pero takot, at yung mga tao na mas pinipili ang kadiliman. Dito, kitang-kita natin yung pinagkakaiba ng puso. Di ba? Yung mga tumatanggi, anong motivation nila? Pag-ibig sa kadiriman, sa sarili, sa pera. Sa kabilang banda naman, yung mga tumatanggap. Sila yung mga uhaw sa liwanag, sa kaluwalhatian ng Diyos at handang sumunod. So, Sauli, hindi pala ito tungkol sa kakulangan ng ebidensya. Ito pala ay isang moral na pagpili. Ang sabi dito, dumating ang liwanag, pero mas minahal ng tao ang dilim para maitago ang kanilang mga masamang gawa. Napakasakit pero yun yung katotohanan. Okay, so paano naman para doon sa mga tumanggap ng liwanag? Dito na natin makikita yung napakahalagang papel ng Espiritu Santo sa buhay nila. Basically, dalawang trabaho niya. Una, sa loob mo bilang personal na saksi na nagpapatibay sa'yo. At pangalawa, para sa labas, bilang kapangyarihan para ikaw naman ang maging saksi sa mundo. Ito yung panloob na saksi. Yung malalim na assurance sa puso mo na, oo, anak ako ng Diyos. Hindi yan galing sa'yo, kundi galing mismo sa Espiritu na nakikipag-isa sa Espiritu mo. Napaka-personal niyan. At kung yung una ay para sa'yo, ito namang pangalawa ay yung mission mo para sa iba. Binibigyan ka ng kapangyarihan hindi para lang maniwala, kundi para maging saksi at ibahagi yung patotoo na yan sa buong mundo. At dito na tayo sa huling bahagi, ang aabangan ng lahat. Ano ang kahihinatnan? Ano ang magiging resulta ng pagtanggap o pagtanggi sa patotoong ito? Alam nating lahat na tayo'y haharap sa paghuhukom. Ang malaking tanong ay, ano ang magiging basehan? Paano tayo susukatin?
Well, malinaw na malinaw ang sagot, ang anak ang may otoridad na humatol. At ang pamantayan? Ang mga gawa natin. Hindi ang mga salita natin, kundi ang mga gawa natin, mabuti man o masama. At itong table na to, grabe, ang linaw ng sinasabi. Dalawa lang ang pwedeng kalabasan. Para sa mga gumawa ng mabuti, pagkabuhay tungo sa buhay. At para sa mga gumawa ng masama, pagkabuhay tungo sa paghuhukom. Napakadiretso ng koneksyon ng ating mga gawa sa ating magiging kapalaran. So, para ibuod ang lahat, ito yung daloy. Ang paniniwala sa patotoo ng Ama, Anak at Espiritu ay nagreresulta sa kapatawaran na nagbibigay daan para manahan ng Espiritu sa iyo na siyang selyo ng buhay na walang hanggan. Pero heto ang iiwan kong tanong para sa ating lahat. Kung gawa pala ang magiging basehan sa huli, ano ba talaga ang ibig sabihin ng maniwala? Dahil diga ipinapakita rito na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang isang bagay na sinasabi mo. Ito ay isang bagay na isinasabuhay mo. Kaya ang tanong, yung buhay ba natin ay isang patotoo sa sinasabi nating pinaniniwalaan natin? Pag-isipan natin yan.